Hi guys, today is the saddest day kasi uuwi na sila mama tapos na yung bakasyon nila dito sa Manila and ihahatid na natin sila sa airport para makabalik na sila ng Davao. And habang nasa biyahe nga kami, sobrang tahimik talaga naming lahat and sobrang nalulungkot talaga ako pero hindi ko pwedeng ipakita sa kanila na nalulungkot ako. Then nafe-feel ko din si mama din, nalulungkot din siya kasi ang layo ng tingin niya habang tumitingin sa bintana guys ng sasakyan. Ako lang ba ang nakakaramdam ng ganito guys? Every time na merong magbabakasyon or kahit ako guys nagbabakasyon sa Davao, then kapag last day na, kapag uwian na, parang naho-homesick ako at nalulungkot ako, naiwan ko yung family ko. But then again guys, kailangan talaga kasi sobrang daming mga iba-ibang priority na kailangan namin asikasuhin kasi sila mama may kailangan ding asikasuhin doon sa Davao guys, kagaya na pag-aasikaso sa papa ko, then yung kapatid ko din nag-aaral din guys, pag-graduate na siya. Kaya kailangan talaga na mag-focus siya sa pag-aaral niya doon sa Davao guys. And alam ko naman guys na kailangan ko na talaga maging independent and kailangan ko talagang mag-stand on my own kasi hindi naman tayo bumabata. Kaya alam ko na talaga yung priority ng life. At yun na nga guys, nandito na tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Habang papalapit na nga kami dito, parang grabe na yung lungkot na nararamdaman ko guys. Kasi alam nyo naman, maka-mama's boy ako. Natatandaan ko nga dati na kapag umaalis si mama, grabe yung iyak ko. Umiiyak ako at tumatakbo sa kanya kasi gusto kong sumama sa kanya kahit saan siya pumunta. Hindi nga akalain ni mama na kaya kong maging independent at lumayo sa kanila kasi nga grabe talaga ako ka homeboy, yung hindi talaga lumalabas ng bahay, paminsan-minsan lang. Then namamangha nga sila mama kasi kahit saan-saan na ako gumagala and kahit saan-saan na ako nakakapunta and sobrang proud na proud niya kasi kinakaya ko lahat. At sabi ko din kila mama na hindi ko to magagawa lahat kung wala yung partner ko, wala yung tulong niya, yung guidance niya, yung knowledge niya, kung papaano ko i-handle lahat ng mga bagay. Sobrang thankful talaga ako sa partner ko kasi hindi siya madamot sa knowledge, sa wisdom, sa lahat-lahat itinuturo niya talaga sa akin para meron din akong matutunan, meron din akong mga bagay na mabibitbit in the future. At yun yung maganda sa relasyon, yung tinutulungan ninyo ang bawat isa na matuto, mag-grow, at ma-discover lahat ng mga potential mo in life. Kasi kailangan talaga na sa isang relasyon, kailangan nagsusuportahan and hindi naghihilahan pababa. At yun yung nakikita ko sa relasyon namin. And by the way guys, nandito na pala kami sa loob. Papunta na kami sa departure and kailangan nila mamang pumila doon sa Cebu Pacific Lane kasi may check-in luggage sila mama and magpapatimbang na din sila ng kanilang mga luggage. Yung akala nyo lang na nag-vlog lang ako dito guys, pero binabalin ko talaga yung atensyon ko sa pag-video para hindi ako maiyak. Ayoko kasi makita nila mama na umiiyak ako. Gusto ko talaga na kapag umalis sila is happy sila. At yun na guys, papasok na sila and parang naluluhan na ako dyan pero pinipigilan ko lang talaga. Nagbababay na sila mama. Yun na, pumipila na sila papasok kasi hindi pwedeng pumasok dyan kapag wala kang ticket na ipepresent sa guard. At yun na nga guys, habang binivideoan ko sila mama, nakita ko si mama umiiyak siya and kumakaway. And then parang naiiyak na talaga din ako dyan pero pinipigilan ko lang talaga guys kasi ayoko talagang magdrama dito sa airport. But hindi mo talaga maiiwasan kasi parang nakakahawa kasi yung iyak ni mama. Sa totoo lang kasi sobrang nakakadurog na makita mo yung mama mo na pauwi na, aalis na sila. Then matagal na naman kaming hindi magkikita kasi kailangan kong mag-ipon. Pumasok nga kami ng aking partner ko dito sa loob kasi nga nagka-problema sila mama. Yung check-in luggage nila, kailangan pala siyang bayaran. Hindi pala siya nasama doon sa papabook namin. And then, okay lang din naman kasi ang babait naman ng mga staff nila and sinabi din sa amin kung saan kami magbabayad. And sabi ko nga sa partner ko na wag muna nating iwan sila mama hanggang hindi sila nakakapasok doon sa boarding area. At buti na lang kamo dahil si mama senior na kaya sobrang bilis lang nila. Sabi ko nga kila mama, sobrang bilis ng panahon. Parang dati sinundo pa lang namin sila, din ngayon ihahatid na namin sila pa uwi. Ganon kabilis ang panahon. Kaya kapag
pag may free time kayo, ilaan nyo talaga sa family ninyo. At yun na nga guys, sinusulit ko na yung mga time na nakakausap ko sila mama, yung kapatid ko, kasi maya-maya niyan ay lilipad na sila. Alas 4 yung flight nila at makakarating sila sa Davao ng alas 6 ng gabi. Kahit na ilang araw lang sila mama dito nagstay sa amin guys, sobrang happy talaga ako kasi sinulit talaga namin yung mga time, mga moment na magkasama, and sobrang dami kong video, and doon pa lang sobrang panalo na ako and sobrang happy na ako. At yun na nga guys, hanggang dito lang kami kasi papasok na sila sa loob and lilipad na sila pauwi ng Davao, and sobrang mamimiss ko talaga sila mama. Buti ka mo at hindi na umiiyak si mama kasi sinabihan ko siya na wag siya mag-alala sa akin, kayang-kaya ko yung sarili ko, and pag namimiss niya ako, mag-video call lang siya. And yun na nga guys, nakapasok na sila mama. And guys, kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa akin, please follow me para sa marami pa nating mga video na i-upload dito guys, para updated kayo palagi. And guys, pwede nyo i-share ang ating vlog. At kung nagustuhan nyo to, pwede din kayong mag-like and mag-comment na rin para sa mga susunod pa nating mga i-upload dito sa aking Facebook page. Thank you so much guys. God bless you. Bye!